Kumusta na ang kabataan ngayon? Sa kasalukuyan, ang kabataan ngayon ay iba na sa kabataan noong unang panahon dahil sa daming pagbabagong nangyari sa ating pamahalaan o lipunan. Ang mga kabataan ay may iba ng pinagkakaabalahan tulad ng social media, online games o kahit ano pa mang ginagamitan ng teknolohiya. Sa kasalukuyan, madami sa mga kabataan ay nahihilig sa paggamit ng gadgets, hindi na tulad ng unang panahon. Madami ring nakikilala ang mga kabataan dahil sa social media. Madami ring nagkakaroon ng boyfriend o girlfriend, kaibigan o kaaway dahil sa social media. Marami sa mga kabataan ay nalululong na sa social media dahil sa pag-araw-araw nila itong ginagamit. Marami rin sa mga kabataan na yon ay nape-pressure. Ngayon, dahil minsan ay binubuhos nila ang kanilang makakaya sa pag-aaral. Pero hindi pa rin ito sapat. Minsan, ang mga kabataan ay sumusuko na sa buhay dahil sa depression, pressure, or stress. Marami sa mga kabataan ay nape-pressure dahil sa kanilang mga magulang. Dahil minsan ay mataas ang mga inaasahan ng mga magulang nila na magkakaroon sila ng mas mataas ng marka. Karamihan sa mga kabataan ay kinukulang na sa tulog para lang magawa lahat ng kanilang mga schoolworks dahil gustong-gusto nila magkaroon ng mataas na marka. Ang ibang kabataan ay hindi kayang magsabi sa kanilang magulang ng kanilang nararamdaman dahil sa takot na baka sila ay pagalitan lamang. Ang teknolohiya ay isa sa mga dahilan bakit karamihan sa mga kabataan ang hindi nakakapag-focus sa pag-aaral o kaya tinatamad na mag-aral, sila ay nalululong sa social media at minsan sila ay nawawalan na rin ng gana pumasok dahil mas gusto pa nilang mag-cellphone kaysa pumasok. Marami rin sa kabataan ang nalulong sa bisyo tulad ng paninigarilyo, pag-iinom at iba pa. Ang paggamit ng mga gadgets at social media ay naging malaking bahagi na ng buhay ng mga kabataan sa kasalukuyan. Ito ay nagdudulot ng konektado at malawak na pagkakakilanlan sa iba't ibang mga tao. Ngunit kasabay nito, marami rin ang nahuhumaling at nalululong sa paggamit ng mga ito, na maaaring magdulot ng pagka-adik at pagkawala ng tamang balanse sa buhay. Bukod pa rito, ang paggamit ng pinagbabawal na gamot ay isa pang problema sa mga kabataan. Maraming bata ang napapasama sa masamang bisyo na ito dahil sa kanilang personal o suliranin na pangangailangan nilang makahanap ng kaligayahan. Ang paggamit ng droga ay may malalang epekto hindi lamang sa kalusugan ng kabataan kundi na rin sa kanilang kinabukasan. Kaya naman kailangan talaga ng mga kabataan ang suporta ng kanilang magulang at lakas ng loob upang matigil ang kanilang pagbibisyo. Dapat din subaybayan ng mga magulang ang kanilang anak at suportahan upang hindi mag-self-harm dahil sa depression, pressure o stress. Mahalaga na ang mga kabataan ay mabigyan ng suporta at gabay ng kanilang mga magulang. Ang mga magulang ay dapat maging aktibo sa pagsubaybay sa buhay ng kanilang mga anak at magbigay ng tamang direksyon at suporta. Dapat rin turuan ang mga kabataan ng tamang time management upang matutunan nilang balansihin ang pag-aaral at paggamit ng teknolohiya. Ang pagkakaroon ng malusog na komunikasyon sa pagitan ng mga magulang at kabataan ay mahalaga din. Dapat ang mga kabataan ay hindi matakot na magbahagi ng kanilang mga nararamdaman at suliranin sa kanilang mga magulang. Ang pagkakaroon ng open at maayos na komunikasyon ay makatutulong sa pag-unawa at pagtugon sa mga pangangailangan ng mga kabataan. Halaga rin na bigyan ng tamang pagpapahalaga sa sarili
at kaalaman ang mga kabataan. Dapat silang suportahan at palagi paalala ang kanilang halaga ay hindi lamang nakasalalay sa kanilang marka sa paaralan. Ang pagpapahalaga sa kanilang sarili at pag-unlad ng kanilang talento at interes ay mahalaga rin. Sa huli, ang pagtugon sa pangangailangan at problema ng mga kabataan ay isang kolektibong responsibilidad ng buong lipunan. Dapat tayong lahat ay magsama-sama upang matulungan ang mga kabataan na magkaroon ng magandang kinabukasan at maabot ang kanilang mga pangarap.